ako tayo sa Senado. Aga po. Pero sabi ni Kuya Aman Tosino, ayan, naiyak naman ako kay Ate Elvira Mirasol Inares. Sabi niya, kung pwede lang sana nga magpadala ko ng sinain na tulingan, papadala ko siya. Sinain na tulingan no? Why not? Ipalalabo mo, Kuya Aman. Ayan. Okay, report mo na sa Senado. Ito naman sa Senado, postponement ng barangay at SK elections sa tiyak na lalagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ayon yan kay Senate President Cheese Escudero. Report mula kay RH28, Raymond Adpaas. Kay Raymond. Elaine at Mayor, walang nakikitang dahilan si Senate President Francis Cheese Escudero para hindi lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang batas na magpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan election sa taong 2026. Dahil ayon kay Escudero, isa ito sa kanilang natalakay at napagkasunduan sa pinakauling pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa Malacanang. Dahil bago natapos ang sesyon ng 19th Congress ay naihabol na na-ratify sa Senado at Kamara yung pagpapaliban ng barangay at SK election na dapat ay gawin sa ngayong December 2025 tungo sa November 2026. Tiwala din ang Pangulo ng Senado na hindi may dideklarang unconstitutional ng Korte Suprema gaya nung inaprubahan nilang panukala noong 2022 dahil ito ay noong 2022 ay para lamang sa postponement ng barangay at eleksyon. Kumpara ngayon ay hindi lang pagpapaliban kundi itinatakda na rin ang bagong termino ng mga barangay at SK officials. Mula sa 3 taon ay gagawin ng 4 na taon ang termino ng mga barangay officials at pwede silang ma-re-elect ng 2 beses. Ibig sabihin 3 termino din habang yung SK ay isang termino lamang. So 4 times 3 mayor, so magiging pwedeng 12 years na maging kapitan ang isang barangay captain at barangay kagawad kung sila ay ma-re-elect sa kanilang posisyon. Pakinggan natin na naging pahayag ni Senate President Cheese Escudero. Nabasa ko yung desisyon ng korte nagsabing unconstitutional yung in part yung unang batas na pinasa ng Kongreso dahil ipinagpaliban ng election pero walang Senate na term. Yun ang pagkakaunawa ko sa desisyon at pasya. Ito, pinagpaliban pero nag-set ng term. Hindi in-strike down ng Korte Suprema yung pagpapaliban ng term. Ang in-strike down ay yung kawalan ng term. Itong pinasa namin panukalang batas, sa pananaw namin ay compliant dahil naiiba ito dun sa una. Dahil maliban sa pagpapaliban, sinet na yung term ng barangay and SK officials sa 4 na taon. So yun yung pagkakaiba. So marahil, kung may pagkakaiba, hindi maging pareho ang desisyon ng korte kaugnay ng pagiging partially unconstitutional ng unang batas. Ang bahagi na naging pahayag ni Senate President Cheese Escudero. Eman, ito si RH28, Mayor. Bakit daw ganon hindi fair si Senate President Cheese Escudero? Hindi pantay-pantay ang bigayan ng budget. Ayan, meron daw 3B, 5B, 7B. Ayan. Siguro mas magaling yung 7B. It's unfair daw. Ayan, ano, ha? Bakit ganun? Hindi ba pwedeng pantay-pantay? Wala naman talagang hindi kailanman nagkaroon pagdating sa bagay na ganyan, Mayor at Elaine. Wala naman daw talagang pantay-pantay sa ganyan eh. Mayroon talagang buti pa buti pa yung iba daw, may 3B, yung 5 wala. Yun na nga, naghanap ka pa. Pati si ate galit. Doon sa 18 na yun, tiyak may parent pa dyan. Di kailangan na mas malaki makukuha. Ayan. Kung 150B, marami pa matitira dyan. Ayan.
Laki naman kay SP. Ikaw ang Senate President. Pag kinumpute na, no? Siyang may hawak, di siguro, tingnan natin, Mayor, kasi baka ito lalong-lalo na, ito, malapit na naman ang budget season, tiyak mapagkausapan yan. Akala ko sabihin mag-Senate President ka muna. Pwede rin. Hindi rin naman, at saka maging chairman ka ng Finance Committee. Di ba? Yung mga ganun Yan ang pinag-uusapan ko minsan. Okay nga ron. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming